Umaasa ang aktres na si Angel Aquino na mapapanagot sa batas ang mga nasa likod ng masaselang deepfake video. Nasa pagdinig ng Senado kanina si Aquino kung saan kinundina ang pagkalat ng mga deepfake video ng mga personalidad na ginagamitan ng Artificial Intelligence o AI. Saksi si Ian Cruz. Ito ang video na aktwal na paghuli ng mga otoridad kay Thomas Scheuer, isang Amerikanong pugante at wanted sa FBI dahil sa posesyon ng child sexual abuse and exploitation nitong Martes sa Talisay, Cebu. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, isang concerned citizen ang nagbigay ng tips sa kanila ukol sa illegal na aktibidad at kinaroroonan ng pugante. Kaya ito naaresto matapos ang mahigit 2 dekada umanong pananatili sa bansa. Maliban kay Scheuer, naaresto naman kahapon sa Cebu si Stephen Geoffrey Land na isa ring suspected pedophile na may possession din ng child sexual abuse materials. Ang dalawa raw ay ipadideport sa kanilang bansa sa lalong madaling panahon. Wala po kayong kalulugaran sa Pilipinas. To foreign child sex offenders, the Philippines is not your playground. And our children are not your toys. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, tinalakay din ang mabilis sa pagkalat ng deepfake pornography na nagagawa sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Kabilang sa mga resource person na naging biktima ng deepfakes, ang aktres na si Angel Aquino. Sabi ng aktres, isinalpak daw ang kanyang muka sa isang porn video. It was dehumanizing. It was digital assault, one that leaves no bruises on the skin, but strips away one's dignity in the most obscene manner imaginable. Kaya umaasa si Aquino na makakahabol ang ating mga batas para labanan ang masama aktibidad na ginagawa sa makabagong teknolohiya. These deepfake photos and videos hurt and violate real people. I urge you all to take action, punish the perpetrators, those who share and repost, the websites that host it, the platforms that turn a blind eye while it spreads. Naging biktima rin ito ang anak ng influencer na si Queen Hera na ginawa ng deepfake videos. Nakapanlulumo raw na ang isang inosenteng post ng larawan ng anak ay magagamit pala ng masasamang loob sa dark web. This is a grave violation of dignity, privacy, and human rights. As a mother, it has been heartbreaking and deeply painful to witness how this exploitation has affected her well-being, her reputation, and her safety. Ang PNP Cybercrime Group umaasa raw na mabibigyan sila ng alokasyon para makabili ng mga kagamitan para mahanap ang mga masasamang content online gaya ng deepfakes. We already on the process of procuring tools on AI detection. We have submitted a 3-year procurement plan for the PNP-ACG, and one of these tools is the detection of artificial intelligence. Very timely po yun kasi simula lang namin ang budget process dito sa Senado. Si Senador Sherwin Gatchalian, inalerto naman ang mga law enforcement agencies na siyasatin ang sumisibol na modus kung saan ang mga tahanan o unit ay may mga nakatagong kamera para videohan ang mga taong nagre-renta na kalaunan ginagamit sa pambablackmail. Maliliit na hidden cameras all over the place, all over the rented apartment. And ang modus nila, obviously, re-record nila yung video, tapos magba-blackmail. No? Iba-blackmail nila. Kung hindi ka magbabayad, i-upload. Kung magbabayad ka, hihingang ka pa ng marami. Parang hindi matatapos yung hingi ng hingi. We've heard chatter. Unfortunately, we cannot investigate because no one has come forward with actual cases of them being victimized. Tututukan daw ang modus na ito ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.